Lumuhod ka. Tay, ayokong pakasalan ng walang kwentang linhaw na yan. Tumahimik ka. Ang pamilya Lin ay isang malaking angkan sa Longcheng na sinusuportahan ng pamilya Leng ang nangungunang mayaman sa Xiangjing. Kapag pinakasalan mo ang pamilya Lin, ang ating pamilya Liu ay biglang uunlad. Pero ngayon, buntis ka pa. Magsalita ka. Kanino ba talaga ang bastardo sa tiyan mo? Naku, ate ko, mukhang wala ka na talagang pinipili ah. Para lang makaiwas sa pagpapakasal sa pamilya Lin, pati driver ay sinipingan mo pa. Driver. Tara na, bilisan mo. Saan tayo pupunta? Sa Kanglongju. O sige, kumapit po kayo. Nakarating na po tayo. Ma'am, nandito na po tayo. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Ang init, ang init. Ay! Hala, Ito ang kabayaran mo. At ang sobra ay para sa serbisyo mo. Kalimutan mo ang nangyari kagabi. Kung hindi, ikaw ang bahala sa kahihinatnan. Tay, hindi po ganoon. Ika. Tay, paano kung itong bagay na ito, malaman ni Young Master Lin, edi mawawala ang 30 milyong kontrata ng pamilya natin? Hindi ba mawawala yon? Maaaring magalit pa siya sa pamilya Liu. May tao ba riyan? Hanapin ninyo sa akin ang driver na iyon. ma, binisita ka na ng anak mo. Sa taas, maayos ba ang kalagayan mo? Naimbestigahan na ba ang pagkamatay mo? Ayon sa utos ni Sir, inutusan ko na ang mga kapatid sa Shishendia na imbestigahan ito ng lubusan. Magkakaroon ng resulta sa loob ng kalahating buwan. Alam ko na, lumabas ka na. Sir, hindi mo ba balak bumalik? Gusto mo ba talagang maging isang taxi driver habang buhay? Gusto ko lang maging isang ordinaryong tao. Kontento na ako sa buhay ko ngayon. Pero Fana, Teka muna. Ang kilala mong si Leng Feng, patay na matapos mong palayasin sa pamilyang Leng 10 taon na ang nakalipas. Fener, mali ang ginawa ko noon. Pero ngayon, malubha na ang sakit ng lolo mo at nakaratay na. At ikaw na ang itinalagan niyang tanging tagapagmana ng Leng Group. Kung hindi mo mamanahin ang Leng Group, mapupunta sa kamay ng iba ang kapangyarihan ng Ang Leng. Anong paki ko? Wala kong interes dihan. Anong reklamo? 5 bituin ang rating ko buong taon. Sino ang magrereklamo sa akin? Siya siguro John ay. Hala, Young Master. Fena. Ay, Young Master. Are, Fana, Grand Madam, anong gagawin natin ngayon? ang Ang Leng ay ang pinakamayamang pamilya sa Xiangjing, isang respetadong angkan sa loob ng 100 taon. Ang posisyon ng pinuno ng Ang Leng, maraming tao ang nagnanais niyan, hindi ba? Nagsasalita lang siya ng may galit. Ikalat ang balita na nakita na ng Xiangjing Leng family ang tagapagmana at magdaraos ng piging ng prinsipe sa madaling panahon. Sa oras na yon, gusto kong ang lahat ng mayayamang pamilya sa mundo ay bumati sa aking Fener. Masusunod. Tama, nandito na. Binibini, kung sa tingin mo ay sumobra ako kagabi, handa akong managot. Pero hindi mo naman ako pwedeng bigyan ng masamang review, di ba? Tumahimik ka. Huwag mong banggitin ang nangyari noong gabing yon. May 500,000 sa card na ito. Kunin mo at umalis ka agad sa binhay. Umalis sa binhay? Anong gulo ang kinakaharap mo? Wala kang pakialam. Sa madaling salita, kung gusto mong mabuhay, kunin mo ang pera at umalis ka agad sa binhay. Kung hindi, hindi ka patatawarin ng fiancé ko. Fiancé? Siya si Young Master Lin ng pamilyang Lin, ang pinakamayamang pamilya sa Longcheng. Sinasabing mayroon din siyang suporta mula sa Leng family, ang pinakaunang pamilya sa Xiangjing. Kung ayaw mong magkaproblema, umalis ka na. Ang Leng family. Hi, paano kung sabihin ko na matutulungan kitang ayusin ang problema mo? Umalis ka na dali. Hi. Chinong Lin, ako. Hayop ka, walang hiya. Sabihin mo sa akin, sino ang lalaking ito? Liu Ruyan. Ang pasensya ko ay may hangganan. Jinong Lin, kalmado lang po. Siya ang kabit ng ate ko. Ikaw!
Ate, hindi mo naman ako siguro sisisihin, di ba? Inisip ko lang kasi ang ganitong bagay ay hindi dapat itago kay Ginoong Lin. Kasi malapit na kayong ikasal. Kung malalaman ito ng ibang tao, ano na lang ang iisipin nila sa pamilya namin? Ang mga Liu, isa sila sa mga kilalang pamilya sa Binhay. Pero itong panganay na dalaga ng mga Liu, bakit pala isang babaeng walang hiya sa likod? Hayop kang babae! Wala kang hiya! Ikinahihiya mo ako ng sobra. Ginagamit ang kamay ng lalaki para makamit ang tagumpay, hindi para manakit ng babae. Ikaw pala! Ang lakas ng loob mo! Manghimasok sa babae ko! Sugurin ninyo siya! Sige, kung gagawin mo ito, parang aso, umikot ka sa ilalim ng pantalon ko, pagkatapos, pagbibigyan na kitang umalis. Para kang aso, gumapang ka sa ilalim ng aking singit at kahahabagan kitang palampasin. Ikaw, hindi ka karapat-dapat. Huwag mong baliwalain ang aking kabaitan. Umalis ka na. Aray, Ate, pinapayo ko sa'yo, ang gulo na hindi mo dapat pakialaman ay huwag mo nang pakialaman. Kunin mo ang pera. At gumapang ka. Itong 1 milyong piso sa sahig ay mapapasa iyo. Iyan lang ba ang kaya ng pamilya Lin? Ang isang mabahong driver, hinahamak ako, Isa nga akong mabahong nagmamaneho, pero kayo, nagmamalaki dahil lang sa kaunting pera, sinasaktan ninyo ang isang babae. Anong klaseng galing iyan? ikaw na isang mabahong nagmamaneho, nais mo pang maging bayani? Ngayon, babalian ko ang isa mong paa. Linhao, wala siyang kinalaman dito sa akin ka makipag-awe? Aking mahal na ate, hirap ka na. Protektahan mo pa ba ang driver na ito? Linhao? Pakawalan mo siya? Wala nang pag-asa. Sinabi kong babalian ko siya ngayon ng isang paa, ngayon, kailangan siyang mabalian ng isang paa. Sugod, baldahin ninyo itong mabahong driver. Hindi ba't pinoprotektahan mo siya? Ngayon, ipapakita ko sa iyo ng personal kung ano ang magiging kahihinatnan niya. Hindi ba't pinagtatanggol mo siya? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung anong kahihinatnan niya. Linhao, bigyan mo na lang akong pabor na Liu Ruyan. Pakawalan mo na siya. Sige na? Pabor? Sige, pagbibigyan kita. Sino ka ba naman, ikaw na Liu Ruyan, ay kasintahan ko Linhao. Pero may isang kondisyon. Anong kondisyon? Sa tagal kong nabubuhay Linhao, hindi pa ako nakaranas ng car sex sa taxi. Basta tatanggalin mo ang damit mo ng mahinahon. At maghihintay ka sa loob para sa akin, palalayain ko siya. Ano? Siya na isang hamak na driver lang ay nakakayakang sipingan. Pero pagdating sa akin, hindi na pwede? Alam ko na, ang ipinakita mong kalinisan sa harapan ko, lahat yan ay puro peke. Kapag ba nagubad ako, kakayanin mo na kalimutan ng lahat. Oh, Kahit na isa lang akong driver ng taxi, ako, si Leng Feng, hindi pa ako bumababa sa puntong kailangan akong protektahan ng isang babae at hindi siya karapat-dapat sa iyo. Manahimik ka. Hindi ka dapat magpakasal sa ganitong klase ng tao. Sumama ka sa akin. Liu Ruyan. Kapag naglakas loob kang sumama sa kanya, ngayon na mismo i-anunsyo ko, ang 30 milyong kasunduan sa pamilya Liu, kanselado na! Sige, kumilos na kayo. Duvak. Ikaw na hamak na driver, maghintay ka. Gagawin kong ikaw ay mamatay sa lansangan. Hindi ba natin pinag-uusapan na ang pamilyang Leng ay may isang napakayamang pamilya sa likod nila? Ang pamilyang Leng, ang kanyang pagkatao bilang ang nakababatang Panginoon ng Longcheng, ay isang taong hindi mo kayang kalabanin. At saka, tayo ang gabing iyon ay isa lamang pagkakamali. Pagkakamali? Liu Ruyan, ano ba talaga ang tingin mo sa gabing iyon? Isang transaksyon o one-night stand? Iyon ang una kong beses. Leng Feng, ikaw ay isang simpleng driver lamang. Tayong lahat ay mga nasa hustong gulang na, hindi na kailangan pang maghabulan. Aayusin ko ang flight mo palabas ng bansa. Mamaya ipadadala ko ang numero ng flight sa cellphone mo. Matandang ginang, ayon sa inyong utos, naisaayos na ang piging ng prinsipe
at ang lugar ay itinakda sa Longcheng na pangangasiwaan ng pamilyang Lin. Ay, tama, natuklasan ko rin. Ang batang Panginoon at ang panganay na binibini ng pamilyang Liu ng Binhay ay may malalim na relasyon. Malalim na relasyon? Kung gayon, ipadala ang imbitasyon at gawin ang pamilyang Liu bilang ang pinakamahalagang panauhin ng piging ng prinsipe. Maghanda ng kontrata na nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Ipadala ito sa pamilyang Liu bilang regalo sa kasal. Sa ganitong paraan, siguradong darating si Fenger. Ang tarantadong babaeng iyan ay nakaaway sa Lin family. May mukha ka pa bang umuwi dito? Tay, hindi mo alam. Para sa masamang tsuper na iyon, hindi lang niya binaliwala ang 30 milyong kooperasyon sa Lin family, pinabayaan pa niya ang masamang tsuper na iyon na insultuhin si Young Master Lin. Ininsulto si Young Master Lin? Master Lin? Oo nga. Ngayon, hindi lang tayo nawalan ng 30 milyong kooperasyon. Baka pa, kaawayin pa natin ang pinakamataas na pamilyang Leng family na nasa likod ng Lin family. Leng family? Ikaw, lumuhod ka sa akin. Paano ako? Si Liu yun. Nagkaroon ng ganyan kamalaking gastador na anak. Kung hindi ka sana, nagbenta sa akin sa Lin family. Paano nangyari ang ganito? Tarantadong babae. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Kailangan mong magmakaawa para sa kapatawaran ni Young Master Lin. Kung hindi, ako, si Liu Jun, wala kang anak na tulad ko. Kung gayon, ituring mo na lang na wala akong anak. Ika, Simula noong namatay ang nanay ko sa panganganak. Hindi mo na ako itinuring na anak mo. Kung hindi, paano mo ako maibebenta sa Lin family para lang sa 30 milyon? anong sabi mo? Mali ba ang sinabi ko? Dahil sa pera? Tumahimik. Tatanungin kita? Pupunta ka ba talaga sa Lin family? Hindi. Ang kaawayan ang Lin family ay sirain ang kinabukasan ng ating Liu family. Ngayong araw na ito, itong matanda kong katawan, kailangan kitang patayin. Ikaw walang hiyang hangal. Tigilan. Tigilan mo. Ikaw. Hoy, ikaw na driver, bakit naglakas loob ka pang magpakita dito? Hindi ba sinabi ko sa iyo na umalis ka ng bansa? Bakit ka nandito? Naparito ako para sabihin sa iyo na wala akong pakialam sa pamilya Liu o sa Leng Corporation. Wala akong paki. Walang galang. Paano ka naglakas loob na pumasok sa aming pamilya Liu? Liu Yun, huwag kang mag-aksaya ng panahon. Ipahuli mo na itong masamang taong ito na walang alam sa mundo. Mga guwardiya. Kailangan nating patahanin si Batang Ginoong Lin at bawiin ang kooperasyong nagkakahalaga ng 30 milyong piso. Dakpin siya. Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob. Sige na, kumilos na. Narito, ang kagalang-galang na bisita ng Angkan Leng. Ang kanleng? Sino po si Liu Ruyan? Ako po. Inutusan po akong ihatid ang Dragon Mark invitation kay Jinang Liu upang pumunta sa Lungsod Dragon kasama kami pagkalipas ng 3 araw at dumalo sa Prince Feast na inorganisa ng Angkan Lin para sa tagapagmana ng Angkan Leng. Prince Feast ang kanleng. Ang Angkan Leng mismo ang nagpadala ng Dragon Mark invitation. Ibig sabihin, pinatawad na tayo ni Batang Ginoong Lin at ang pamilya Liu. Hoy, ikaw na tanga. Manatili ka rito sa mga susunod na araw. Tungkol naman sa'yo, driver na ito, pabugbugin hanggang mamatay. Hindi. Pakawalan mo siya. Kung hindi, magpapakamatay ako sa harap ninyo. Ikaw. Pabayaan niyo na siyang umalis. Leng Feng, hindi na natin ito makokontrol pa. Umalis ka na. Umalis ka na. Sige na. Ruyan, ikaw ang aking babae. Hindi ko hahayaan na may sino man ang aagaw sa iyo. Sa Prince Feast, gagawin kitang pinakamarangal na babae sa pagdiriwang na iyon. Diyos ko, ito ba ang lakas ng pamilya Leng? Hindi ako makapaniwala na ang lahat ng palamuti na ito ay purong ginto. Sa pagkakataong ito, malaking pasasalamat kay Batang Ginoong Lin sa kanyang pagtatanggol. Kung hindi, tuluyan na nating masasaktan ang pamilya Leng, ang ganitong klase ng mataas na antas ng pamilya. Uklubang babay, putulin mo na agad at tuluyan ang relasyon mo sa mabahong driver na ito. Kung hindi, at dahil dito ay nasaktan natin ang pamilya Leng, personal kong tatanggalin ang kanyang balat at hahayaan siyang mamatay sa lansangan. Leng Feng, Siya, paano siya naparito? Sumpa!
Umalis ka na agad, ang Taizian ay hindi lugar na mapupuntahan mo. Mabahong Dreba, talaga namang nagpaparamdam ka pa rin na. Ngayon, kahit sa Taizian na inorganisa ng mataas na antas na pamilya tulad ng Pamilya Leng, nagtatangkang gumawa ka ng gulo? Ang Taizian ay inorganisa para sa akin. Walang galang. Ikaw na mabahong Draber, naglakas loob ka pang magpanggap na tagapagmana ng Pamilya Leng. Umalis ka kaagad sa mansyon ng Tiandu. Kung hindi, huwag mong sisihin kung maging masama ang pakikitungo ko sa iyo. Titingnan ko kung paano mo ako masamang pakikitunguhan. Liu Yun, maghanap ka agad ng tao para itapon ang taong ito na hindi marunong tumanaw ng utang na loob palabas. Para hindi madumihan ang mata ng tagapagmana ng Leng Group at ni Batang Ginoong Lin. Opo. Teka muna. Iniisip ko pa kung saan kita hahanapin, pero ikaw mismo ang dumating para magpakamatay. Ipatay siya para sa akin. Liu Ruyan, ipagpapalit mo ba ang isang hamak na super? Para ako'y mapahiya? Linhao, kung ano ang gusto mo, ako, si Liu Ruyan, ay pagbibigyan kita. Pakawalan mo lang siya. Sige na. Hayop ka, tumahimik ka. Dahil sa walang kuwentang super na iyan, paulit-ulit mong iniinis si Young Master Lin, pati na rin ang Pamilya Leng. Gusto mo ba tayong mapahamak, ang Pamilya Liu, hindi ba? Ate, bakit napakawalang alam mo? Ang walang kuwentang super na yan, saan siya magiging mas mahusay kay Young Master Lin? Paulit-ulit na hindi pinahahalagahan? Pwede pa? Pero niloloko mo pa si Young Master Lin. Tumahimik ka. Ikaw na Chuper, ipinapahamak mo ang Pamilya Liu sa harap ni Young Master Lin at Pamilya Leng. Kung ayaw mo akong mabuhay bilang Pamilya Liu, kung gayon, ang Pamilya Liu, uunahin kang patayin. Walang kuwentang nilalang. Sumama ka sa akin. Ang tulad mong nagbebenta ng sarili mong anak ay hindi karapat-dapat na pag-aksayahan ng lakas ko, sinabi ko na. Siya ang aking babae. Kung sino man ang maglakas loob, napigilan akong dalhin siya palayo. Huwag mo akong sisihin, ako na hamak na super. Kung hindi ako maging magalang. Nagpapakamatay ka. Tama na. Liu Ruyan, nagpupumili ka talagang protektahan siya. Sige, ako. Bibigyan kita ang pagkakataon. Liu Ruyan, ngayon, basta't hubarin mo ang iyong sapatos at maglakad ka sa ibabaw nito, ako ay magiging mabait at pakakawalan ko ang walang kuwentang super na iyan. Kung hindi, mamamatay siya. Hindi ba't determinado ka na protektahan ang super na ito? Kaya maghubad ka. Maghubad ka. Maghubad! Hubad! 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 Linhao, tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Yamang kayong lahat, isa-isa, ay gustong gumamit ng kapangyarihan para mang-api. Kung gayon, ipapaalam ko sa inyo kung ano ang tinatawag na kapangyarihang walang katapusan, lalo na ikaw, Linhao. Ang ginawa mo kay Ruyan, sisiguraduhin kong magbabayad ka ng mahal. Bastos at walang modo. Tingnan natin ngayon kung ang bibig mo ba ang matigas o ang buto mo. Sige, sugurin ninyo. Ang tiyo Hu ng Pamilya Leng ng Longcheng ay dumating. Sinong nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na mag-eskandalo sa piging ng prinsipe? Tiyo Hu, itong walang takot na batang lalaki, naglakas loob siyang sabihin na ang piging na ito ay inihanda para sa kanya. Sino ka para maglakas loob na sabihing ang piging ng prinsipe ay inihanda para sa iyo? May problema ba? Malaking problema yan. Sa klase mong yan, paanong mangyayaring kilala mo ang isang dakilang tao tulad ni Tiyo Hu? Siraulo ba yan? Hindi kilala si Tiyo Hu. Tapos sasabihin niyang ang piging ng prinsipe ay inihanda para sa kanya. Pero masyado siyang nagpasikat, naglakas loob siyang kalabanin, nang sabay ang pinakamalaking binata ng Longcheng at si Tiyo Hu. Isang basura si Tiyong Hu. Kung ikaw mismo ang kikilos, baka marumihan lang ang iyong kamay. Ipasa mo na lang ito sa iyong pamangkin para asikasuhin. Malapit na dumating ang nakatatandang Young Master at ang Grand Madam. Gawin mo itong malinis at mabilis. Huwag kang magpapahalatang may dugong pumatak. Huwag kang mag-alala, Tiyong Hu. Ikaw na walang alam kundi maging bastos. Sige, kumilos na kayo. Linhao, nangako ka sa akin na palalayain mo siya. Nagbago na ang isip ko ngayon. Wala kang kuwenta. Hindi ba gusto mong mamatay? Sige, tutuparin ko ang hiling mo. Linhao, gago ka. Ikaw na walang hiya, mang-iinsulto ka pa sa akin? At ikaw, anong gagawin mo na naman? Wala kang kuwenta?
Maglalakas loob kang saktan ako? Ikaw na wala talagang kwenta. Papatayin kita. Ikaw lang? Karapat-dapat ka ba? Mahilig kang manampal ng iba, hindi ba? Ngayon, papatikimin kita kung paano sampalin ng iba. Tiglan mo. Anong ginagawa niyo diyan? Bakit kayo nakatunganga? Sugurin niyo na. Mga wala kayong silbing tamad. Sinusuportahan ko kayo sa mahabang panahon. Pero hindi nyo man lang kayang talunin ang walang kuwentang nagmamaneho ng taxi. Huwag mong isipin na dahil marunong ka lang ng kaunting martial arts, ay wala nang makakatalo sa iyo. Huwag mong isipin na dahil may alam kang konting martial arts, ay wala nang makakapigil sa iyo. Mag-ingat ka. Ang lakas ng loob mo na manakit ng tao sa harap ko. Ginugulo ang piging ng prinsipe. Ano ngayon kung sa harap mo? Sino ka ba? Ambog! Anong sabi mo? Ang sabi ko, sino ka ba para umalulong sa harap ko? Leng Feng, siya ang pinuno ng sangay ng pamilyang Leng sa lungsod ng Dragon. Hindi mo siya kayang kalabanin. Umalis ka na, umalis ka na. Walang aalis ngayon. Isara ang pinto. Boss Tigray? Nagsimula ito dahil sa akin. Handa akong akuin ang lahat. Ang sinabi ko, ayaw kong ulitin. Tama si Tito Tigre. Ngayon, walang aalis. Lalo na ikaw, sisiguraduhin kong magdudusa ka ng masahol pa sa kamatayan. Talaga? Nakita mo, ang patuloy na pagpapaubaya ay lalo lang nagpapalakas ng loob ng asong ito. Kaya naman, kung gusto mong talunin sila, kailangan mong maging mas matindi. Pinuno ng pamilyang Leng? Ibig sabihin ba, siya ay mula sa pamilyang Leng? Kaya ba nagkamali ako? Sabihin mo sa akin, ang dragon tattoo sa braso mo, paano mo nakuha yan? Maaari kitang hayaang makalabas ng buhay. Kung hindi, ngayong araw, mahirap kang makakaalis dito ng buhay. Si Li Hu ay nag-aalala tungkol sa tattoo? Si Leng Feng ba ay talagang miyembro ng pamilya Leng? Kung ganoon, hindi na ako aalis. Tio Hu, kumilos ka na. Lolo Hu, teka lang. Ikaw na babaeng walang hiya, ano pa ba ang gusto mong gawin? Sasabihin ko sa iyo, ngayong araw, walang sino man ang makakapagligtas sa basura na ito. Lolo Hu, tanging ang mga miyembro ng pamilya Leng lamang ang may dragon tattoo. Pag-isipan mo itong mabuti. Leng Feng, huwag mo nang ipilit pa ang sarili mo. Mamaya gamitin mo ang tattoo na ito para makaalis. Narinig mo ba? Tio Hu, kumilos ka na. Tama na. Ang paraan ng paggawa ko ng mga bagay, hindi mo ako kailangang turuan. Tio Hu, ang aming pamilyang Lin, ay tinitingnan ng mabuti ng pamilya Leng ng lungsod ng Dragon, ang lingkod ng imperial na pamilya Leng. Kahit gumuho ang mundo, narito ang pamilyang Lin para sumuporta. Mga kawal, Hindi ka naglakas loob na gawin. Ako na mismo ang gagawa. dakpin ninyo siya Ikaw, Li Hu, anong ibig mong sabihin dito? para kumalma ka. Kakabagan ko ang nanay mo. Hindi ka naglakas loob na gawin. Ako na mismo ang gagawa. Bitawan mo ako. Totoo nga, parang ginoo lang sa harap ng tao, pero asong baliw sa likod, ha? Wala kang silbi. Papatayin kita ngayon. Sige, tingnan natin, itong asong baliw na. Ito, kung paano ako kakagatin. Hanggat hindi pa nalalaman ang pagkatao niya, ngayon, walang aalis dito. Nakita mo na, ayaw nilang paalisin ako. Isa pa, hindi pa kita ginagawang pinakamarangal na babae sa piging na ito. Paano ako aalis? Ha? Aha. Kung kaya mo, patayin mo na ako. Wala kang silbi. Leng Feng, Wala kang kwentang basura. Leng Feng, tama na. Ayoko ng barumbadong lalaki na puro yabang at gulo lang ang alam. Kung tuluyan mo siyang sinaktan ngayon, aabot lang sa puntong hindi na ito maaayos. Leng Feng, marami ka nang nagawa para sa akin, pero hindi mo pa rin kayang labanan ang mga taong ito, maya-maya. Bibigyan kita ng pagkakataong makaalis, tungkol naman sa galit ng pamilya Lin at pamilya Leng. Ako na lang ang bahala. Pamilya Lin man o pamilya Leng, simulat sa pool. Wala silang halaga sa paningin ko. Huyay, matalino kang tao. Ngayon si Lin Hao ay bahagya lang nasaktan. Ang pinakamasamang mangyayari ay magkagalit kayo ni Lin Tianguo at magagalit din sa iyo ang tagapangasiwa ng Leng Corporation.
Pero kung mapatunayan na si Leng Feng ay miyembro ng pamilya Leng, wala ka nang kawala. Hayaan mo siyang umalis. Sinaktan mo ang anak kong si Lin Tianguo at gusto mong umalis. Hindi yan madali. Ama. At si Li Hu, naglakas loob siyang saktan ako para lang sa walang kwentang ito, sinuntok niya ako. Li Hu, mahigit 10 taon tayong magkaibigan. Ngayon, Matandang Lin, huwag kang mag-alala. Ginawa ko ang lahat ng ito para lang kay Lin Hawa. para sa kanya, Siya ay may tato ng dragon sa kanyang kamay. peke ang tato ng dragon sa katawan niya. Hindi siya miyembro ng pamilya Leng. Sabi ko na nga ba, paanong magiging miyembro ng pamilya Leng ang batang ito? Ibig bang sabihin, lahat ng may apelyidong Leng sa mundo, miyembro ng pamilya Leng? Tapos na. Liu Ruyan. Ngayon, ang walang kwentang ito, hindi lang sinaktan si Binata Lin, kundi naglakas loob din siyang magpanggap na miyembro ng pamilya Leng. Tingnan natin kung paano mo pa siya poprotektahan. Hindi na niya kailangang protektahan ako. Ako na hinahamak ninyo, ang super na ito. Ang magpoprotekta sa kanya. Wala kang alam sa kinikilos mo. Hambog, halos malinlang mo na ako. Linlanggeng ka. Sobra ka namang nagmamalaki sa sarili mo. Ikaw, Li, ibigay mo siya sa akin. Tai, bakit nag-aaksaya ka pa ng oras sa kanya? Patayin mo na agad ang walang kwentang ito para sa akin. Hindi siya aalis. Jinong Lin, wala kaming kinalaman dyan kaming mga liw. Ang apo kong ito na walang kakwenta-kwenta ay nalinlang lang ng super na iyan. Tama po, Ginoong Lin, ako, si Yun, ay nakikiusap na ipaghiganti mo kami, ang pamilyang Liu, at para sa akin, patayin mo ang walang hiyang iyan. Ate, magkakamali ka pa ba? Talaga bang nakatingin ka lang habang pinaghihirapan ng lola at papa na itayo ang pamilyang Liu na masisira lang sa kamay mo? Ate, kung ayaw mong mapangasawa si Binatang Lin, ako na lang ang papalit sa iyo. Bakit mo gustong sirain ang pamilyang Liu? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Kahit bumagsak ang langit, ako ang sasalag. Wala akong pakialam sa kanila, wala silang halaga sa akin. Walang galang. Malapit ka na sa kamatayan at nagmamalaki ka pa rin. Kunin siya. Wala kang silbi. Sinabi ko na, hanggat hindi mo ako mapapatay, ipaparamdam ko sa iyo ang impyerno sa lupa. Sana mamaya mayabang ka pa rin at mayabang ka pa rin tulad ng ngayon na walang sino mang kinikilala. Kayo, sabay-sabay na sumalakay. Nagmamadali ka na bang mamatay? Hindi ko hahayaang mangyari iyan. Makinig kayong lahat sa akin, pwede ninyo siyang lumpuhin, ngunit huwag ninyo siyang patayin. Naintindihan ba? Opo. Napakamayabang na basura. Nagtitiwala sa kaunting kakayahan niya, pero kailangan pa niyang kalabanin ang pamilya Lin. Darating ang panahon na luluhod siya at magmamakaawa. Narinig ko, ang Prince Banquet na ito, hindi lang ang matandang ginang ang nandito, pati ang gobernador ng Longcheng ay personal na dadalo. Ikaw na walang silbi. Dahil gusto mong magpakamatay, hindi mo masisisi ang iba. Liu Ruyan, maya-maya, ipapakita ko sa iyo na ang walang kwentang tao na itinuturing mong kayamanan ay mamamatay sa harap mo. Ang dami ninyong satsat. Lalaban ba kayo o hindi? Sugot! Tingnan natin kung sino ang magtatangkang gumalaw. Ye Yuan, magalang na umupo, Ginoo. Ito, Sino ka ba? Ang pangalan ko, hindi ka pa karapat-dapat malaman. Ano ka ba? At naglakas loob kang sabihing hindi karapat-dapat si Lin Hao malaman. Kapag nagsalita ako, wala kang karapatang sumabat. Hayop kang babae! Naglakas loob kang sampalin ako! Ang sampal na iyon ay dahil hindi mo alam ang limitasyon mo. Ang sampal na ito ay dahil hindi mo alam ang iyong lugar. Kung hindi ka pa magtitino, hindi lang ito magiging ilang sampal. baka nga miyembro siya ng pamilyang Leng. Sige, basura. Medyo minamaliit pa kita. Nagpatawag ka ng babae para umarte, tama? Kaya pala, itong babaeng ito ay aktres na inupahan ng walang kwentang iyon. Sabi ko na, imposible siyang miyembro ng pamilya Leng. Babay. Magkano ang ibinigay sa iyo ng walang kwentang iyan? Ang presyo ko ay doble sa kanya. Ano na? Talaga? Junong Lin, sinampal niya ako ngayon lang. Dapat po. Pinapayuhan kitang iwanan na ang walang kwentang ito habang maaga pa.
Isang babaeng kasing ganda mo, kung makakasama mo pa ang walang kwentang iyon at magkasama kayong mapahamak. Hindi yan sulit. Hindi mo masasabi kung ano ang sulit o hindi. Napakatapang mo naman. Matandang Lin, sa isang babae bakit pa natin sinasayang ang maraming oras? Gabi na, bilisan mong ayusin na sila. Malapit nang dumating ang Lola Reyna at pinakamamahal na Ginoo. Kumilos na. Leng Feng, mag-ingat. Sino ba talaga ang babaeng ito? Hindi kaya ang babaeng ito ay hindi artista na inupahan niya, kundi ang kanyang bodyguard? Kung ganon, isa siyang pamilya Leng. Hindi ito maaari? Hindi ito maaari? Mga walang kuwenta? Lahat sila ay walang kuwenta. Lin, tingnan mo. Hindi kaya isa talagang pamilya Leng ang batang iyon? Imposible. Talagang imposible. Ang babaeng iyon ay hindi ordinaryong tao. Hindi ordinaryong tao. Bagi ba siya NG Organization? Ang piging ng tagapagmana na ito, hindi maaaring magkaroon ng kahit na maliit na pagkakamali kung hindi sa galit ni Lola Reyna at sa pagtatanong ni Gobernador General ng Dragon City. Lahat tayo ay tapos na. Ang kalokohang ito, dapat nang matapos. Ikaw na walang kuwenta, anong gagawin mo? Ipapadala kita sa impyerno. Papatayin kita. Lin Hao, kumusta? Ang pakiramdam na sinipa at binali ng hamak na driver na hinahamak mo ang dalawang binti mo? How? Tay! Ngayon ako, kahit ipusta ko ang matanda kong buhay, ipagtatanggol ko ang hustisya para sa iyo. Sandali, matandang ginang at ang gobernador ng Dragon City ay malapit nang dumating, ligtas na tayo. Ngayon, wala nang makakapagligtas sa inyo. Gino, gusto mo bang? Teka, hindi ninyo sila maaaring saktan. Hindi ninyo siya pwedeng patayin. Sino ka para makialam? May karapatan ka bang pigilan akong si Ye Yuan? Kung pinatay mo siya, makakaaway ninyo ang pamilya Leng ng Shangjing ng walang hanggan at maging ang gobernador ng Dragon City. Ang pamilya Leng o maging ang gobernador ng Dragon City, wala silang halaga sa akin. Sinong gago? Ang naglakas loob na suwayin ng gobernador na ito? Sino ang nangahas na magpakita ng kawalang galang sa akin? Gobernador. Gobernador, hindi lamang sinaktan ng batang ito ang aking anak, ngunit nagbigkas pa siya ng mapangahas na salita at paulit-ulit na siniraan ang pamilya Leng. Pati na rin kayo, ang gobernador ng lungsod ng Dragon. Ako, si Lin Tiangguo, ay nakikiusap sa gobernador na parusahan siya ayon sa batas. Tama. Parusahan siya ayon sa batas. Hindi natin dapat hayaan ang taong ito na gumawa ng kasamaan at sirain ang piging ng prinsipe. Ginong Lin, responsibly. Huwag kayong mag-alala, hindi siya makakatakas. Mga tao, dali-daling dalhin si Lin Hao sa ospital. Mas susunod. Walang hiya. Nangahas kang sakta ng aking tauhan? Siya. Wala kayong sinuman ang makakapagdala sa kanya ngayon at wala ring makakapagligtas sa inyo. Mamatay ka na. Ang sitwasyon ngayon, hindi na kayang hawakan ng isang babae. Manatili ka lang sa gilid at panoorin mo kung paano kita ipagtatanggol. Lang Fang, Huwag kang mag-alala. Hindi sila maglalakas loob na magpaputok. pero sila? Manalig ka sa akin, kahit isang beses lang. Ye Tiamba. Magpaputok na sila. Gino? Nagmamadali kang mamatay. O baka naman, talagang hindi ka takot sa kamatayan? Bakit ako matatakot sa kamatayan? Saka, ikaw, sila. Hindi ko kayo pinapansin. Nasa bingit na ng kamatayan, nagsasalita pa rin ng mayabang. Gobernador, sa harap ko, pinilayan ng batang ito ang anak ko. Hinihiling ko, Gobernador, na ako mismo ang pumilay sa kanya. Ano ngayon kung magaling kang makipaglaban? Ngayon, isang bala ay kayang sumabog sa ulo mo. Halika. Barilin mo ako. Patayin mo ako. Tumigil ka riyan? Barilin mo ako. Anong dinadala-dalawang isip mo? Huwag mo akong pilitin. Barilin mo ako. Matandang hukluban, binigyan na kita ng pagkakataon, pero wala ka pa ring silbi. Kalabisan, paano ka naglakas loob na sa harap mismo ng inyong general? Agawin ng baril at manakit ng tao. Talaga nga namang Dragon City Gobernador. Ang bibig mo ay talagang hindi marunong kumilala ng tama sa mali at nagbabaligtad ng katotohanan. Gayunpaman, ang putik na iyan na ibinabato mo
Hindi ko iyan kayang tanggapin. Tumahimik ka. Inuutusan kita ngayon na agad na isuko ang baril at sumuko. Lumuhod ka at padakip. Kung hindi, ayon sa batas ng Great Shia, babanggasan kita mismo rito. Babanggasan ako? Sa iyo lang, isang hamak na Dragon City gobernador. Wala ka pang karapatan. Baliw ka. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Binalaan na kita na huwag mo akong guguluhin. Pero paulit-ulit mo pa rin. Ginamit ang iyong kapangyarihan para apihin ako at apihin ang babae ko. Itay, ang walang kwentang ito. Nababaliw na siya. Iligtas mo ako. Kailangan mo akong iligtas? Ikaw, kung anuman ang mayroon ka, sa akin ka makipag-away. Huwag mong saktan ng anak ko. Kayo, mga mayayaman, hindi ba gusto ninyong magpahirap ng tao? Kung gayon, sa harap mismo ng tatay mo, unti-unti, pahihirapan kitang mamatay. Hindi ka ba natatakot sa ganti ng pamilya, Leng? Pamilya Leng? Para sa akin, wala iyan kahit katiting. Tama na. Ikaw na masamang tao. Napakalakas ng loob mong gumawa ng krimen sa harap ng gobernador. Maliwanag na hindi mo ako bilang gobernador iginagalang. Handa? What? Pumutok. Yeti yan ba? Ang lakas ng loob mo. Nangangahas kang gumamit ng baril sa panganay na binata. Yeti yan ba? Napakalakas ng loob mo. Naglakas loob kang gumamit ng baril laban sa nakababata naming Panginoon. Huli na akong dumating. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo, mahal na Panginoon. Ang Luo clan, nakababatang Panginoon? Tumayo ka na. Masusunod. Talaga bang siya ang nakababatang Panginoon ng Cold Group? Tapos na. Tapos na. Ang Liu clan namin ay tapos na. Liu Ruyan, bakit ang walang kuwentang Draber na nahanap mo ay siya pang nakababatang Panginoon ng Cold Clan? Bakit? Kahit na miyembro ka ng Cold Clan, kahit na ikamamatay ko ito, si Lin Tiango, kailangan ko pa ring ipaghiganti si Ahaw. Lin Tiango, ibinibigay ang aking paggalang sa Lord Huangpu. Lin Tiango, ipinagkatiwala ko sa iyo ang pag-oorganisa ng piging ng prinsipe. Ganito mo ba ito ginawa para sa akin? Lord Huangpu, ikaw. At ikaw namang hangal. Naglakas loob kang makipagsabwatan sa labas para saktan ang nakababata naming Panginoon. Ngayon, ipinaaalam ko, ang iyong posisyon bilang taong namamahala ng Dragon City ay kinansela na. Umalis ka agad. Lord Huangpu, wag po. Umalis? Yates yan ba? Hindi mo pa ba inuutusan ang iyong mga tauhan na ibaba ang kanilang mga baril? Huangpo, sino ka para? Magsalita sa ganitong paraan. Sa harapan ko. Yatian ba, kung pag-uusapan ng katayuan, ako ang punong katiwala ng pamilyang Liang ng Xiangjing. Kung pag-uusapan naman ng henerasyon, ako ay tiyo mo. Kaya, paano kita kakausapin? Kalokohan. Kahit pa ikaw ang punong katiwala ng pamilyang Leng ng Xiangjing, kahit pa dumating ang matandang ginang ninyo, kailangan pa rin niya akong respetuhin. Respetuhin? Yatian ba? Ikaw ay isang simpleng gobernador ng Longcheng. Karapat-dapat ka bang respetuhin ang aming matandang ginang? Mabuti iyan. Bakit kayo nakatayo lang? Ibagsak ninyo ang inyong mga baril. Itaas ang baril. Yetian ba? Naglakas loob ka. Naglakas loob kang saktan ako. Ang pamilyang Liang ng Xiangjing ninyo. Sa harap ng The Godslayer Hall na nasa likuran ko, wala kayong silbi. Wala akong pakialam kung ikaw man ang panganay na binata ng pamilyang Liang. Ang taong umagrabyado sa akin ngayon, kailangan niyang magpaliwanag sa akin. Kung hindi mo ako mabibigyan ng kasiyahan, huwag mo nang asahang makaalis ka sa Tiandufu na ito. Si Lang Feng. Tama ang sinabi ng gobernador. Ngayon, kahit pa siya ang panganay na binata ng pamilya Leng, kailangan pa rin niya kaming bigyan ng paliwanag. At bigyan ng paliwanag ang aking anak. Lin Tiango, sino ka ba para magsalita? Karapat-dapat ka bang bigyan ng paliwanag ng panganay na binata? Huwag na nating pag-usapan na sinaktan lang ng panganay na binata ang anak mo. Kahit patayin pa niya ang anak mo, tama lang iyon. Tama lang iyon? Bakit? Dahil lang ba siya ay panganay na binata ng pamilya Leng? O dahil itinuturing niya ang sarili niya na kabilang sa bulwagan ng tagapagpuksa ng Diyos? Gobernador, ang Angkan Leng ay hindi lang hambog, kundi mapang-apirin. Halatang hindi kanila iginagalang. Ako, si Lin Tianguo, ay ayaw makisama sa kanila at handa kong ibigay ang lahat ng aking pag-aari para sumama sa inyo
upang makamit namin ang katarungan para sa mga nasaktang kapatid. Bukod pa rito, nakikiusap ako sa gobernador. Nabigyan din ng katarungan ng aking anak. Lin Tiangguo, hindi. Ka ba natatakot sa kahihinatnan ng paglaban sa Angkanleng? Huwag mong kalilimutan, halos kalahati ng mga proyekto ng pamilya Lin ninyo ay nasa ilalim ng kontrol ng Angkanleng. Kapag nagbigay ng utos ang Angkanleng, ang pamilya Lin mo ay magkakawatak-watak. Kung ako si Lin Tiangguo, ay hindi ko maibibigay ang katarungan para sa hinanakit ng aking anak, hindi ako karapat-dapat maging ama. Kung ganoon, ano pa ang silbi ng pamilya Lin na ito? Hayaan nating ang Angkanlin ay mawala na. Binata, sa halip na hayaan mong mawala ang Lin, pinapayuhan kitang mag-isip ng paraan. Kung paano magbigay ng paliwanag sa gobernador general. Kung hindi, ang pagiging binata mo hanggang dito na lang. Isang simpleng gobernador, karapat-dapat ba siyang bigyan ng paliwanag ng aming Ginoo? Ye Tianba, sa mundong ito, wala pang taong makakapagpaliwanag sa akin. Tama na ang salita. Wala akong pakialam kung anong binata ka. Ininsulto mo ang aming gobernador, kailangan mong magbigay sa amin ng paliwanag. Kung hindi dahil sa pakikipagtulungan sa plano ng pangalawa para makuha ang militar na sikreto ng Leng. Matagal ko na kayong binaril. Pero napakalakas ng loob mong inisin ako. Gagawin kitang kahiya-hiya at ang Leng mo, gagawin kong katatawanan ng Long City. Binata ng Leng, kahit na maganda ang relasyon namin ng lola mo, pero hindi ko hahayaan na ang mga kapatid ko ay madismaya, hindi ba? Ganito na lang, lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad sa aking mga kapatid. At maaari ko itong kalimutan. Ano sa tingin mo? Wala kang silbi. Anong kayabangan iyan? Gusto mong barilin kita? Umalis ka. Binata, sige na. Kung hindi, ang baril ng gobernador general sa susunod ay hindi nasasalya. Lentek. Matandang hunghang, tinatakot mo ako. Sumusobra ka na ba? Ang nakababatang Panginoon ng pamilya Leng, limitado lang ang pasensya ko. Kung hindi mo gagawin ang sinasabi ko, hindi ko na mapipigilan. Ang galit sa dibdib ng aking mga kapatid. Yeti yan ba? Sinasadya mo bang ipahiya ang aming nakababatang Panginoon? Huwag mong sabihin iyan ng ganyan kasama. Ako pa rin ang gobernador ng lungsod ng Longcheng. Kaya ba? Hindi ko dapat ipagtanggol ang katarungan para sa aking mga nasasakupan. Ikaw. Leng Feng. Kung luluhod ka ngayon at aamin ang pagkakamali, may oras pa. Tungkol naman sa piging ng prinsipe, maaari pa itong magpatuloy. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako. Yeti Amba, kung luluhod ako, baka pa bumaba ang iyong buhay. Mabuti. Talagang mahirap pakinggan ang payo ng mga taong ito. Kung gayon, huwag mo akong sisihin kung hindi ko bibigyan ng respeto ang matandang ginang. Paluhurin ninyo siya, sinumang humadlang. Barilin ninyo hanggang mamatay. Nakababatang Panginoon, lumuhod ka na. Kahit ikaw pa ang pinakamatandang binata ng pamilyang Leng, ano ngayon, dahil kinalaban mo ang gobernador, kailangan mo pa ring manahimik at magpakabait. Tama, nasa likod namin ang gobernador ngayon. Kaya wala na kaming pakialam sa Angleng, hindi na sila dapat katakutan. Liu Ruyan, dapat ka talagang mamatay. Leng Feng, kung hindi ka luluhod, mamatay ka na lang. Lumuhod? Ang kamay ko. Ye Tianba, gusto mo pa rin ba akong paluhurin? Leng Feng, kahit sa pagpalo ng aso, kailangan mo pang tingnan ng may-ari parang hindi mo ako iginagalang. Ye Tianba, talaga bang iniisip mong mahalaga ka? Ano ba ang antas ko at ano ang antas mo? Bakit kailangan kitang igalang? Isang hamak na gobernador lang, kaya kong tanggalin ang posisyon mo anumang oras. Sige. Dahil gusto mo talagang mamatay, ibibigay ko sa iyo ang hiling mo. Pumutok na. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob. Gobernador Ye, ang pagpapahirap mo sa isang bata. Kapag ito ay kumalat, baka mawalan ka ng dignidad, hindi ba? Lo Taijun, sa halip na sabihing pinahihirapan ko siya, mas mainam sabihin na ang apo mo paulit-ulit na sumasagot sa akin. At sinaktan pa ang aking mga kapatid. Bata pa lang naman siya, masiglang-masigla, normal lang iyan. Normal? Bakit hindi ko rin siya saktan at sasabihin ko sa iyo na normal lang din iyon? Gobernador Ye, hindi mo ba ako bibigyan ng kaunting konsiderasyon at lutasin na natin ito? Nang walang gulo. Oh? Papakainin mo siya ng mga durog na piraso. At pagkatapos luluhod siya at hihingi ng tawad sa akin. Kung hindi, wala akong bibigyan ng respeto. Yetian ba? Ikaw na isang simpleng mandirigma. Anong karapatan mo para luhuran ka ng aking batang Panginoon? Tauhan, tumahimik ka. Masusunod po. Kung luluhod siya, paano na ang dignidad ng ang pamilya Leng? Lo Taijun,
Kung hindi siya luluhod, huwag mong masisi ang gobernador na hindi maging maawain. Kumuha kayo ng tao at patayin ninyo siya diyan mismo. Teka muna, Gobernador J. Gusto mo ba talagang makipag-away sa amin, ang pamilya Leng? Kung sino ang nagpapahirap kay Yetian ba, papahirapan ko rin siya. Iyon pa rin ang sinasabi ko, kung hindi siya luluhod, hindi ako titigil. Yetiamba, tinitiyak ko sa iyo, ikaw ang huling luluhod, hihingi ng tawad, at kakain yan, sigurado ako. Hintayin ko iyan. Tingnan natin sa huli kung sino ang kakain ng mumo. Fenger, nandito ang lola mo. Walang sinuman ang makakapagsamantala sa iyo ngayon. Yetian ba? Dahil umabot na tayo sa puntong ito, magpapakasigla na rin ako. Tauhan, tawagan mo si Haring Zenbei. Sabihin mo na kung tutulungan niya kami. Papayag ang pamilya Leng sa kanyang kahilingan. Siya ba talaga ang haring tagapagtanggol ng hilaga na si Yeling Tian na nag-iisang nagpatahimik sa buong Beidou? Ginang, pumayag ang haring tagapagtanggol ng hilaga at paparating na siya dala ang Bantay Dragon. Yetian ba? Tapos ka na. Gobernador, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tumatakas na lang kaya tayo? Tumakas? Sino ba ang kanina lang ay nagmamalaki na ipaghihiganti niya ang kanyang anak? Isang haring tagapagtanggol ng hilaga. Takot na takot ka na? Gobernador, ako... Manahimik ka. Ayoko ng paliwanag mo. Gusto mo pa bang ipaghiganti ang iyong anak o hindi na? Yetian ba? Gusto mo pa bang paluhurin ang apo ko? Ginang, kahit pa dumating ang haring tagapagtanggol ng hilaga, kung hindi siya luluhod, hindi ako titigil. Mabuti, napakabuti. Leng Feng, gaano katagal ka pa magtatago sa likod ng ginang? Nasaan na ang iyong kayabangan kanina? Magtago? Yetiamba, ikaw lang, hindi ka karapat-dapat. Masyado kang mayabang. Yetian ba? Kahit ang isang rebulto ay may limitasyon din dahil gusto mo kaming ipahiya. Ang Leng Clan, huwag mong masamain kung sisirain ko ang iyong kinabukasan. Sir, ang God of War, the Butcher, ay dumating na kasama ang mga kapatid ng God-Slaying Hall. Madam, hindi mo kailangang magtago hanggat ako pa ang gobernador ng Dragon City. Walang makakasira ng aking kinabukasan. Kahit pa ang King of the North, si Yeling Tian, ay hindi makakagawa niyan. Yetian ba? Yeling Tian? Baka? Hindi maaari? Sigurado akong nagkataon lang iyon. Walang modo. Yetian ba? Paano ka naglakas loob na kausapin ang King of the North nang walang paggalang? Tumahimik ka. Hindi mo dapat pinakikialaman ito. May tao ba diyan? Opo. Bigyan niyo siyang leksyon. Anong gagawin ninyo? Teka, tigilan nyo yan. Tigilan nyo. Madam, kinagat ng aso mo ang isang tao, tutulungan kitang turuan ito para matandaan niya. Ang tao ng pamilyang Leng, kailan ka pa nagkaroon ng karapatang disiplinahin ako? Nakahanap ka ang kamatayan. Ngayon na kita papatayin. Yetian ba? Tumigil ka o maghanda kang harapin ang puot ng pamilyang Leng ng Xiangjing. Talaga ba? Kung gayon, ako na. Ang tutupat niyan. Gobernador, Umalis ka. Gobernador, hindi kayo pwedeng magpaputok ngayon. Parating na ang Haring Zenbei kasama ang tagapagbantay na Jiaolong. Kung papatayin ninyo ang matandang babae na ito ngayon, tiyak na lilinisin ni Haring Zenbei ang kuta ng Tiandu sa dugo. Hayaan mong linisin ni Ling Tian ang pamilyang Leng sa dugo. Tiyak na magiging nakakatuwa iyon. Ang gusto lang natin ay lumuhod ang bata na iyan para mapahiya ang pamilyang Leng at tuluyang mawalan ng karangalan. Hindi na kailangang patayin ang matandang babae na ito at makasagupa pa ang Haring Zenbei. Lola, si Leng Feng ay kumuha ng baril at nagwala. Pumatay ng guwardiya, ito ang nauna. Kaya ayon sa batas ng dakilang Shia, dapat siyang dalhin at imbestigahan. Pero ang ating gobernador para na rin sa inyong dangal, para sa dangal ng pamilyang Leng, pinapagawa lang sa kanya na lumuhod at humingi ng tawad. Ganito pa rin ba ang gagawin ninyo? Ipagtatanggol pa rin siya. Lola, kumpara sa templo ng pagsupil sa Diyos, ano ang pamilyang Leng? Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, ang ating gobernador ay sinusuportahan ng templo ng pagsupil sa Diyos. Dahil sinusuportahan kayo ng templo ng pagsupil sa Diyos, pwede na kayong magbaliktad ng katotohanan at tawagin ang itim na puti. Leng Feng, naghahanap ka ng kamatayan. Naglakas loob kang walang galang sa templo ng pagsupil sa Diyos. Dumating na ang Haring Zenbei.
Maligayang pagdating, Haring Hilaga. Maligayang pagdating, Haring ang Hilaga. Fenger, lumuhod ka. Kung luluhod ako, baka pa siya maikli ang buhay. Patayin. Patayin. Tama na. Tumayo na kayong lahat. Walang galang, Leng Feng. Nakita mo na ang hari ng Hilaga. Bakit hindi ka lumuhod? Ang pagluhod ko, hindi niya kaya. Kahanga-hanga. Hari ng Hilaga, ito po ang aking apo na hindi matino, lumaki siyang pabaya, at walang alam sa paggalang. Dahil sa pagsuway niya sa inyo, ako na po ang hihingi ng tawad para sa kanya. Madali lang yan. Matandang ginang. Nasaan ang sikreto ng pamilya Leng na ipinangako mo sa akin? Huwag po kayong mag-alala, Hari ng Hilaga, hanggat naaayos po ang problema ngayon, at matagumpay na maipasa sa aking apo ang korporasyon ng Leng. Ako na mismo ang magbibigay ng sikreto ng pamilya Leng. Hindi po ako mapapako sa salita. Ang mga taong walang kinalaman, umalis na kayo. Leng Feng, magutos ka. Maalis na ba tayo ngayon? Hindi tayo aalis. Lola, Wala tayong kakayahang kalabanin, kahit pamilyang Lengman o si Haring Zhenbei. Ang tanging makapagliligtas sa atin ngayon ay ang Gobernador General ng Longcheng na lang. Haring Zhenbei, inalis ko na ang mga walang kinalaman. Yetian ba? Napakatapang mo. Nasa harap mo na ang Haring Zhenbei, pero naglakas loob kang hindi lumuhod? Tumahimik ka. Leng Feng, kung lumuhod ka sana ng maayos, yumuko at humingi ng tawad. Maari ko pa sanang gawing maliit na bagay ang malaking at gawang walang kabuluhan ang maliit na bagay. Pero iginigiit mong palakihin pa ang isiyong ito. Kung gayon, sasamahan kitang maglaro. Yetian ba? Talaga bang iniisip mong kaya mong maging makapangyarihan sa Longcheng? Bagamat hindi ko kayang maging makapangyarihan ng lubusan, ang pagdisiplina sa iyong maliit na pamilyang Leng at sa iyo, ang kanilang panganay na binata, ay napakadali lang. Haha. Talaga? Leng Feng, ngumiti ka pa ng kaunti. Natatakot akong wala ka ng pagkakataon mamaya. Zhenbei Wang, ang taong ito ay masama ang hangarin at ang pag-iwan sa kanya rito ay magdudulot lamang ng kapahamakan. Sobrang mayabang at hindi marunong sumunod sa batas. Ayusin mo na yan. Zhenbei Wang, nangako ka sa akin na uunahin mo munang ayusin ang problema ko, di ba? Ano? Sa aking paggawa ng bagay, kailan ka pa nagkaroon ng karapatang turuan ako? Hindi po. Sugot. Talagang magkakampi kayong lahat. Ang kakayahan ninyong baliktarin ang tama sa mali ay parehong-pareho. Napakamapangahas mo. Aso ka, ikaw ang mapangahas. Ako? Lao Taijun, walang silbi ang pagmamakaawa mo dahil sa pagparatang sa akin. Dapat lang siyang mamatay. Dapat mamatay? Karapat dapat ka ba? Mabuti. Dahil gusto mo talagang mamatay, pagbibigyan kita. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob. Chen Bai Wang, kalma ka. Ano? Gusto mo pa ang kalahati ng shares ng negosyo ng Leng? Lola Datu, ang negosyo ng Leng ay pinagpaguran ng pamilyang Leng sa loob ng ilang henerasyon. Kung ibibigay lang natin ito ng walang laban, malulungkot ang mga ninuno ng pamilyang Leng. Hari ng Hilaga, kagalang-galang ang iyong katayuan. Paano ka magiging iresponsable at babawiin ang iyong salita? Sino ka para magsalita? Ang mga kilos ng aking hari ng Hilaga, kailan ka pa naging may karapatang makialam at sumigaw? Sino ang nagsabi sa iyo na tulungan siya? Ang mga ginagawa ko, si Leng Feng, ay hindi dapat itinuturo ng isang taong tulad mo. Napakamayabang. Patayin siya. Ang braso ko. Lola Datu, pinapayuhan kita. Mas mabuting ibigay mo na kaagad ang gusto ko. Kung hindi, sa susunod na mabalian ng kamay at paa, maaaring apo mo na. Ha. Tigilan mo. Hindi mo ako kaya. Wala kang alam. Naghahanap ka ng kamatayan. Walang silbing bagay. Umalis ka. Matandang babae. Napakatapang ng apo mo. Nangahas siyang pumatay pa ng tao ni Zhenbei Wang. Nagpapakita ba kayo ng galit sa akin? Yeling Tian? Yetian ba? Hindi nyo na kailangang umarte sa harap ko, magkapatid. Ang lahat ng ginagawa ninyo ay hindi ba para lang masakop ang pamilya Leng? Kaya nyo ginawa ang planong ito. Ginoo, naalaman na ng Night Shadow Squad na si Lung City Governor at si Zhenbei Wang, ang magkapatid na ito na magkaiba ang ina, ay naghahanda sa inyong royal banquet para atakihin ang Leng Corporation. Wala akong pakialam. Basta't huwag lang nila akong gambalain. Hayaang si Liu Ruyan ang maging pinakamahalagang babae sa piging. Kung hindi, pagsisisihan nila ang pagdating nila sa mundong ito.
Reyna ng Hilaga, ang sinabi ba ng apo ko ay totoo? Inaakusahan mo ba ako? Pero ang apo mo talagang minaliit ko siya. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang mga balitang ito, ngunit ang mga sinabi niya ay pawang totoo. Ang patibong na ito ngayon ay inihanda naming magkapatid para sa pamilya Leng. Sandali, bakit? Reyna ng Hilaga, ang pamilya Leng ay walang galit sa iyo. Bakit mo kami pinaghihigantihan ang pamilya Leng? Ang military intelligence na hawak ninyong ang mga Leng, sapat na para palakasin ang aming dalawang kapatid. At saka, kanino man ibigay, ang mga Leng ay magbibigay pa rin, hindi ba? Maaaring sa kamay naming dalawa, mas magiging makinang pa ito at aangat pa sa mas mataas na antas. Kayong pangkat ng mga magnanakaw. Aba, matandang ginang. Mali ang sinabi mo. Sabi nga sa kasabihan, kung hindi mo gagawin para sa iyong sarili, parusa ng langit ang sasapitin. Pangalawa, patayin ninyo sila. Ang shares ng Leng Corporation man o ang sikretong dokumento, sa lalong madaling panahon ay magiging atin na. Huwag na kayong magsayang ng oras sa pakikipagtalo sa kanila. Tulad ng ginawa natin kay Leng na panganay noon, ngayon, pababagsakin natin ang buong Leng clan sa dakilang Shia. Ako, lalabanan ko kayo. Matandang babae, tinawag lang kitang lolos na babae. Inakala mo na ba talagang may halaga ka? Hindi mo ba kayang tignan ang sarili mo sa salamin kung anong klase ka? Kung hindi lang sa takot kong sirain ang plano ng pangalawa, matagal ko na kayong sinira ng lubusan. Kuya, matalino kang bata. Hanggat ibigay mo ng maayos ang gusto ko, papatayin ko kayong pamilya ng disente. Kung hindi, sisiguraduhin kong magdudusa ka ng labis. Pangalawa, teka muna. Bago mamatay ang batang ito, hayaan mo siyang kainin ang mumo ng dahan-dahan. Patay, patay, patay. Ye, tiyan ba? Nagpapantasya ka lang. Yeling tiyan, papahirapan mo ako. Ikaw lang, isang simpleng hari ng Genbei, hindi ka sapat. Walang galang. Lengfeng, naghahanap ka ang kamatayan. Kung gusto mo talagang mamatay, papatayin kita. Prinsipe ng Hilaga, maibibigay ko ang hinahanap mo, pero may isang kondisyon ako. Basta't pakawalan mo kami, ibibigay ko kaagad sa iyo ang shares ng kumpanya ng Leng at ang military secrets. Ayoko. Kung gayon, pakawalan mo na lang ang apo ko. Handa akong ibigay lahat ng pag-aari ng kumpanya ng Leng, pati na rin ang buhay ko, kapalit ng buhay niya. Feng, patawarin mo sana ang lola sa ginawa ko sa nanay mo noon. Sa huli, isa ka pa ring miyembro ng pamilyang Leng, kaya ito na ang huling bagay na magagawa ko para sa iyo bilang lola mo. Napakatamis na pagmamahalan ng lola at apo. Kung hindi mo tatanggapin ang kondisyon ko, kahit mamatay ako, hindi ko pipirmahan ang kasunduan sa paglilipat ng shares at hindi ko sasabihin sa iyo kung saan ko itinago ang lihim na iyon. Pangalawa, umuo ka na. Iyan ang bagay na kailangan ng ating nakatataas. Kung hindi natin iyan makuha, pareho tayong mananagot. Tungkol naman sa dalawang babaeng ito, iwanan mo sila dito. Ako, titiyakin kong mapaglalaruan sila ng husto. Ziga, tinatanggap ko. Hari ng Hilagang Hangganan, hindi nagbibiro ang isang hari. Talagang hindi ako nagbibiro. Pero hayaan na nating hindi siya lumuhod sa harap ko. Pero naglakas loob pa siyang paulit-ulit na salungatin ako. Isa pa rin siyang bata na walang muwang. Bata, matandang ginang, sasabihin ko sa iyo na ang kaparusahang kamatayan ay maaaring mapatawad, ngunit ang pagdurusa ay hindi maiiwasan. Kung gusto mong patawarin ko siya, maaari. Balian mo ang sarili mong mga binti. Tumapang ka at kainin mo ang mga dumi na ito. Iwanan mo rito ang dalawang babaeng ito. At pagkatapos ay mula rito, lumayas ka. Matandang ginang. Ginoo, ayos lang ang kalagayan ni Matandang Ginang. Nahimatay lang siya dahil sa matinding galit. Mga guwardiya, gisingin ninyo ang matandang babaeng ito para sa akin. Wala akong oras na mag-aksaya rito kasama niya. Masusunod. Umalis ka riyan. Hari ng Hilagang Hangganan, hinihiling ko na patayin ang walang galang na batang ito. Hayaan siyang mabuhay. Masusunod. Hukbo ng dragong dagat, makinig kayo sa utos. Patayin ang batang ito. Masusunod. Ang laki ng inyong lakas ng loob. Naglakas loob kayong hindi igalang ang aking Ginoo. Dapat kayong mamatay. Napakalakas na puwesa, ito. Huli po akong dumating. Sana'y patawarin niyo ako, senyor. Tumayo ka na. Pulutong natikas. Patayin ninyo ang mga taong ito na walang galang kay senyor. Masusunod. Ito. Senyor, ano po ang gagawin natin sa mga taong ito? Sino ka ba talaga? At sino ba talaga sila? Kung sino ako,
Hindi ka pa karapat-dapat malaman, sabihin mo sa akin. Sino ang nag-utos sa iyo na magtayo ng bitag upang kunin ang Cold Group? Hindi ko alam. Lumuhod ka at sagutin ang tanong ng aming senyor. Pangalawang kapatid. Sagutin mo ang tanong ng aming senyor. Sagutin mo. Sumagot ka. Ang pangalawa ko. Ikaw na walang hiya. Nangahas kang lumpuin ang pangalawa ko. Maingay. Sagutin mo ako. Hindi ko alam. Kung gayon, mamatay ka na. Ako, bilang hari, kahit mamatay, hindi ko pa rin sasabihin sa'yo. Kumilos na. Teka muna. Siya ang hari ng hilagang hangganan. Talaga bang nangangahas kang pumatay ng hari? Sa aking paningin, lahat ay maaaring maging hari. Ano ang mawawala kung kulang ng isa? Ako ay galing sa templo ng pumatay Diyos. Kung galawin mo siya, ipinapangako ko. Ang mga tao sa templo ng pumatay Diyos ay hindi titigil hanggat hindi sila nakakaganti. Magsasawsaw. Kasapi ba siya ng templo ng pumatay Diyos? Nangahas siyang magpanggap na taga-templo ng pumatay Diyos, dapat siyang patayin. Kayo ba ang mga taga-templo ng mga mamamatay Diyos? Yetian ba? Iyang inaakala mong pagkatao ng templo ng mga mamamatay Diyos para sa akin, wala lang iyan. Anong gagawin mo? Paano ninyo mapapakain ng ganyang mga dumi ang aking Ginoo? Ngayon ipapatikim ko rin sa inyo ang lasa niyan. Kuya, Gino, ang kriminal ay napaslang na. kuya, gagawin ko ang lahat para ipaghiganti ka. Leng Feng, talagang pinagsisisihan ko kung bakit hindi kita pinatay kaagad. Yiling Tian, ikaw lang, wala kang karapatan yan. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa iyo na magplanong agawin ang pamilya Leng? Hindi ko alam. Kung ganoon, mamatay ka na. Ha 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 ha. Ang hari ng Hilaga ay nakikipagsabwatan sa mga dayuhan, nagbalak manakit sa pamilya Leng, dapat mamatay. Kung may sinumang hindi sumusunod, ito ang magiging kahihinatnan nila. Kung sino man ang hindi sumunod, ito ang kahihinatnan, magiging katulad ng taong ito. Tapos na. Tapos na. Lubusan ng sira ang pamilyang Liu. Hindi pa tapos. Ma, hindi ba't gusto ni Leng Feng ang nagmamaneho, si Ruyan? Tama. Tama ang sinabi ni Lola at Papa. Basta magmamakaawa si ate sa kanya, tiyak na palalayain tayo ni Leng Feng. Sinabi ko na, gagawin kitang pinakamarangal na babae sa pagtitipong ito. Leng Feng ako. Sir, ano ang dapat gawin sa mga taong ito? Leng Feng, hindi. Hindi, senior young master ng pamilyang Leng. Dati, ako itong matanda na hindi nakakita ng halaga, hindi nakakilala sa iyo bilang isang dakilang tao. Patawarin mo na kami. Tama, Ginoong Leng. Magpakita ka na ng malaking habag, palayain mo na kami. Payaw, kung may dapat sisihin na lang natin si ate dahil hindi niya sinabi sa akin ang iyong pagkatao ng maaga. Kung hindi mangyayari ito kina Papa at Lola. Ruyan, bilisan mo at magmakaawa ka para sa amin. Pagkatapos ng lahat, kamag-anak mo kami. Kamag-anak? Lola, sa inyong mga sarili, mula simula hanggang ngayon, itinuring niyo ba akong kamag-anak? Ate, hindi mo naman dapat sabihin iyan. Ang lolo at papa ay para rin sa ikabubuti mo. Ang ibig kong sabihin, nag-aalala lang sila na maloko ka. Kaya huwag mo na silang saktan sa pagsasabi ng ganyan. Tama. Ruyan, tama si Chacha. Ginagawa ito ni Papa para sa kinabukasan mo. Ruyan, pakiusap. Pakiusapan mo kami. Tingnan mo, nakaluhod na sa iyo si Papa. Ito ang una, at ito na ang huling pagkakataon na tutulungan ko kayo. Mula ngayon, wala na tayong ugnayan bilang mag-ama. Ako, si Liu Ruyan, hindi na ako bahagi ng pamilya Liu. Leng Feng, pakawalan mo na sila. Dahil nakiusap si Ruyan para sa inyo. Lumayas na kayo. Alis na kami agad. Salamat. Sir, ang mag-amang Lin. Ang mag-amang Lin ay gumawa ng maraming kasamaan. Pawalain mo silang parang bula. Naintindihan ko. Ye Yuan, 3 araw, hanapin mo ang nag-utos sa Ye Group na bitagin ang nasa likod ng Leng Group. Opo. Fenger, ikaw ba ay miyembro ng God-Slaying Hall? Lola, tapos na ang lahat. Pinatawad mo na ba si Lola? Ang Dragon Ring na sumisimbolo sa Leng Group. Ibibigay ko na sa iyo ngayon. Mula ngayon, ikaw na ang pinuno ng Leng Group. Kayong dalawa, sabihin ninyo, paano natin ito sosolusyonan? Ang patay guting na iyon na si Liu Ruyan, pumayag siyang bitawan na kami, pero paano naman si Leng Feng? Kung hindi, tumakas na lang tayo sa ibang bansa? Ay Lola, nabalitaan ko po na ang batang ginoo ng pamilya ng hari, si young master mo, ay isang batang walang alam sa mundo. At karaniwan, mahilig siya sa magagandang babae. Bakit hindi?
ibigay natin sa kanya si Liu Ruyan upang makahanap tayo ng proteksyon mula sa Mo family. Mabuti iyan ang gagawin natin. Ruyan, Tito, hindi ba't nasa ibang bansa ka? Ruyan. Sa pagkakataong ito, ipapakilala kita sa isang mayamang mapapangasawa. Iyon ay isang dambuhalang pamilya na nasa negosyo ng 100 taon, ang Mo family. Mo family? Tito. Mayroon na po akong nobyo. At... Tito, Nga tao. Dali, hilahin siya. Hilahin siya. Opo, valye. Ruyan. Nangako sa akin siyang master mo na kapag ibinigay kita sa kanya bilang pangalawang asawa, maalis ang 10 bilyong piso kong utang sa sugal. Huwag mong sisihin si Tito kahit na pangalawang asawa ka lang. Isa ka pa rin ginang ng isang mayaman at maimpluwensyang pamilya. Sino ang nagpapasok sa iyo? Pribadong tirahan ito, hindi bukas sa publiko. Ikaw si Leng Feng? Hindi kaya. Kuya Yan, nagkamali ka lang ng pagkakakilala. Si Leng Feng, di ba matagal nang pinalayas ni Lola? Hindi ako magkakamali. Ang nakakainis niyang mukha. Ako, si Leng Yan, hindi ko yan makakalimutan kahit kailan. Kapag inulit mo pa ang paninira sa nanay ko, papatayin kita! Leng Feng, umalis ka. Hindi ka tinatanggap ng pamilya Leng. Si Lola ang nagmamakaawa sa akin na bumalik. Biro, ikaw na pinalayas ni Lola, isang walang kuwentang nilalang mula sa pamilya Leng, magmamakaawa pa siya sa iyo? Leng Feng, kung magdadahilan ka, huwag naman yung napakahina. Tama, hindi ka rin ba marunong tumingin sa salamin para makita mo kung anong klaseng tao ka? At si Lola pa, personal na nagmakaawa sa iyo na bumalik? Umalis ka, hindi ka welcome sa pamilya Leng. Huwag mo akong hawakan. Leng Feng, inaakala mo pa rin bang ikaw ang dati mong posisyon bilang panganay na binata ng Leng Group? Ikaw? Isa ka lang? Walang kuwentang nilalang na pinalayas ni Lola? Kuya Yan, inaapi ako ng walang kuwentang ito, natatakot ako. Walang kuwenta? Lumuhod ka ngayon kay Shuang Shuang, yumuko at humingi ng tawad, maaari kong kalimutan na parang walang nangyari. Kung hindi, huwag mo akong sisihin, pagbabayarin kita sa lahat ng utang. Ano ba ang kinukuwenta mo? Kuwentahin mo na lang na isa kang tanga. Sinungaling. Anong sabi mong? Walang kuwenta. Sino nagpaupo sa iyo? Tama na Kuya Yan, bakit mo pa kinakausap ang walang kuwentang ito na pinalayas ng Lola? Tingnan mo ang tuso niyang tingin, ang bigla niyang pagbalik ngayon, siguradong may habol siya sa pag-aari ng pamilyang Leng. Kuya Yan, bilisan mo at gamitin mo ang iyong tigre na kamao. Para sa akin parusahan mo itong walang kuwenta. Sige na. Ziga, walang kuwenta? Ngayon, ipapatikim ko sa iyo ang lakas ng tigre na kamao. Walang kuwenta ka. Sinaktan mo si Kuya Yan. Walang kuwenta. Paano mo nagawang saktan si Shuang Shuang? Papatayin kita. Leng Fang, kung matapang ka, patayin mo ako. Kung hindi, sa oras na dumating sina Papa at Lola, sisiguraduhin kong babayaran mo ito. Walang pag-asa. Tigil. Tigil. Pa? Ikaw? Ikaw sa wakas ay dumating? Ang walang kuwentang ito? Siya? Siya ay papatayin na ako? Bilis, turuan mo siya ng leksyon para sa akin? Tio Tres, nakita ni Kuya Yan na ang walang kuwentang ito. Lihim na pumasok sa pamilya Leng. Inakala niyang may masamang intensyon ito, kaya nilapitan niya para tanungin. Ngunit hindi inaasahan, ang walang kuwentang ito. Bigla siyang kumuha ng kutsilyo at gustong patayin si Kuya Yan. Tio Tres, buti na lang at dumating ka sa oras. Kung hindi si Kuya Yan, mamatay na sana dahil sa walang kuwentang ito. Dragon Head Ring? Paano napunta iyan sa iyo? Bigay ng Lola. Puro kasinungalingan. Ang matandang ginang, bakit niya ibibigay ang Dragon Head Ring sa isang walang kuwenta na pinalayas? Ibigay ang Dragon Head Ring, lumayas ka sa pamilya Leng at palalampasin ka ni Tio Tres. Ika, hindi ka pa sapat na karapat-dapat. Nangahas kang hiwain ang mukha ko? Dapat kang maging masaya na ang mukha mo lang ang nahiwa ko at hindi ang buhay mo. Ayan. Pa, huwag mo na siyang pigilan. Hinding-hindi ko papayagan ang isang walang kuwenta na pinalayas ng pamilya Leng na maghari-harian at magpakita ng pagmamataas. Mamatay ka na. Halika, kung kaya mo, patayin mo ako. Ikaw na walang kuwenta, bilisan mo at ibaba ang baril.
Kung maglakas loob kang magpaputok, ang buong pamilya Leng ay hindi ka patatawarin. Tio Xiang, bilisan mo at pigilan mo itong walang kuwenta. Ikaw na walang kuwenta, sa pilitan kang pumasok sa pamilya Leng at sinaktan mo pa ang aking anak para lang makuha ang singsing ng ulo ng dragon. At talagang pareho ka ng masamang ina mo 10 taon na ang nakalipas, mga hamak na pinaghalo. Leng Aodong, pwede mo akong insultuhin, pero huwag mong banggitin ang nanay ko. Kundi, papatayin kita. Isang walang kuwentang magnanakaw, bakit hindi ka pa rin pwedeng pag-usapan? At saka, kung hindi mo isusuko ang singsing ng ulo ng dragon, sisiguraduhin kong hindi ka makakalabas ng pamilya Leng. Amgataw. Itong walang kuwenta, naglakas loob magnakaw ng singsing ng ulo ng dragon. Kung manlalaban siya, patayin ka agad. Opo. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob. Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob. Ma. Lola. Itong basura na pinalayas mo ay hindi lang nagnakaw ng Dragon Head Ring mula sa Leng Corporation, pero sinugatan niya rin ang mukha niyan, kuya. Lola, dapat mo kaming panigan. Tama ka, ma. Itong si Leng Feng ay hindi lang nagnakaw ng Dragon Head Ring, sinaktan pa niya si Sian. Kung kumalat itong balita, anong karangalan pa ang matitira sa pamilya Leng namin sa Xiangjing? Kailangan siyang mamatay. Lola, kailangan mo akong panigan. Tumahimik. Ma. Tumahimik. Ang Dragon Head Ring na hawak ni Fenger, ako ang nagbigay niyan. Lola, nagiging makakalimutin na ba kayo? Itong Dragon Head Ring, bakit ibibigay sa kanya? Bukod pa rito, sinugatan pa niya ang mukha niyan, kuya. Tumahimik. Sino ang nagsabi sa iyo na tawagin si Fenger na basura? Fenger, huli na akong dumating. Napahiya ka. Leng Aodong. Leng yan, sasabihin ko sa inyo, simula ngayon, si Fenger na ang pinuno ng Leng Corporation. Sino man sa inyo ang hindi sumunod sa kanya, umalis kayo sa pamilya Leng. Lola, Opo. Fenger, umupo ka. Fenger, pagkalipas ng 3 araw, ang pamilya mo, nakahanay ng aming pamilya Leng bilang isang siglong gulang na makapangyarihang pamilya, ay magsasagawa ng engagement party. Balak ng lola na ipadala ka doon bilang tagapamahala. Bagaman ang pamilya mo at pamilya Leng ay parehong matatandang pamilya sa Xiangjing sa usapin ng kapangyarihan, mas mahina ng kaunti ang pamilya Leng. Kaya, matagal nang patagong nagbabanta ang pamilya mo. Gusto nilang sakupin ang aming pamilya Leng. Fenger, alam ng lola na miyembro ka ng Godslaying Hall. Pero narinig ko na ang taong sumusuporta sa pamilya mo ay miyembro rin ng Godslaying Hall at hindi mababa ang posisyon niya. Kaya, kapag umaten ka sa engagement party, kailangan mong iwasan ang kanilang tapang. Huwag na huwag mong sakta ng mga taga-pamilya mo, ha? Sir, nahuli ako. Kinuha na si Miss Liu at dinala sa pamilya mo kagabi. Kinuha ng pamilya mo si Ruyan. Congratulations, young Master Mo. Anong gagawin mo? Sino yan? Sabi ni Master Hu, kailangan mong dalhin agad ang asawa mo sa Xiangjing Garden para ganapin ang engagement party. Ruyan. Sino ang nagpapasok sa lowlife na ito? Boss, itinumba ng taong ito ang lahat ng tauhan natin. Anong sabi mo? Siya lang mag-isa ang bumagsak sa inyong lahat. Wala kayong silbi. Sayang ang pagpapakain sa inyo ng pamilya mo. Lowlife, pwede pa akong pumasok ka lang sa Xiangjing Yuan, pero naglakas loob ka pang sakta ng mga tauhan ko. Ruyan. Aray ko, pinapayuhan kitang, magtipid ka na lang sa iyong lakas. Siya ngayon ay pag-aari na ni Mokon. Kung wala akong pahintulot, imposibleng pumayag siyang sumama sa iyo. Kasinungalingan. Siya ang babae ni Leng Feng. Sabi mo siya ang babae mo? Kung ganoon, utusan mo siyang umalis, tingnan natin kung sasama siya sa iyo? Liu Ruyan. Hahaha, maliit na babaeng masama. Tara, itaas mo ang iyong ulo para sa akin, aba. Anong ginawa mo sa kaniya? Ayoyoyoyo, tingnan mo ang itsura mo. Gusto mo ba akong saktan? Sasabihin ko sa iyo, ang kasunduan sa kasal. Siya rin mismo ang pumirma. Hahaha. Impossible. Hahaha. Hindi maaari. Hoy! Teka lang. Tama.
Siya mismo ang pumirma sa kontrata ng kasal. Mas mabuting lumayo ka sa pamangkin ko kung hahadlangan mo ang pagpapakasal niya kay G. Mo, babalian kita ng buto. Umalis ka. Aray, Ruyan. Ruyan. Sino ka ba sa tingin mo? Ako ang tiyuhin niya sa dugo. Isang suga pa sa sugal? Karapat dapat bang maging tiyuhin ni Ruyan? Papatayin kita. Huwag. maliit na basura. Kahit ang aso ay tinitingnan ng may-ari, hindi ba? Talaga? Ikaw, hindi ka karapat dapat. Ikaw, ari ko. Itong sampal na ito, pambawi sa sampal mo sa mukha ng babae ko. Itong sampal na ito para turuan kang matuto. Tandaan mo, hindi mo pwedeng basta-basta na lang sampalin ang sinuman. Bakit naman itong pangatlong sampal? Oh, ang pangatlong sampal? Nakakainis ka. Libre lang yan, walang bayad. Maliit na basura, papatayin kita. Mo Xiao, ayos ka lang ba? Chacha, Mo Xiao, hindi siya basta-bastang walang kuwenta, kundi ang panganay na binata ng pamilya Leng. ano? Siya pala ang panganay na binata ng pamilya Leng. Nakasing edad ng pamilya mo bilang isang dantaong makapangyarihang pamilya? Bagaman ang pamilya Leng at pamilya mo ay parehong dantaong makapangyarihang pamilya sa Xiangjing, ngunit ang kapangyarihan ng pamilya Leng ay malayong hindi maikukumpara sa pamilya mo. Kung ginulo niya si Mo Xiao, kahit ang pamilya Leng ay hindi siya maililigtas. Mo Xiao, siya ang umapi kay Chacha. Kailangan mo akong ipaghiganti. Wala akong pakialam kung sino siya, kahit pa siya ang panganay na binata ng pamilya Leng. Hanggat pinasama niya ang loob mo, tiyak na hindi ko siya palalagpasin. Liu Chacha, bakit ka nandito? Baka ang pagdating ng tiyuhin noong gabing iyon ay hindi aksidente? Ikaw ang may pakana? Haha, luro yan. Mukhang hindi ka naman pala bobo. Tama, ang pagdukot sa iyo noong gabing iyon. Ako ang nag-utos sa tiyuhin mong adik. Bakit? Bakit? Liu Ruyan, ako, si Liu Chacha. Pagdating sa figura at hitsura, saan ako nagkulang kumpara sa iyo? Bakit lahat ng magagandang lalaking ito ay sa iyo paring segunda manong nakatutok? Hindi ako sanggayon. Dahil hindi kita malampasan. Sisirain na lang kita. Liu Chacha, talagang hindi ka na makatwiran. Talagang wala kang kaluluwa. Wala akong kaluluwa? Hanggat masisira kita, anong masama kung wala akong kaluluwa? Dapat pala kagabi pa. Pinaranas ko na sana sa iyo kung ano ang kawalan ng pag-asa. Pero ayos lang, hindi pa huli ang lahat. Hayaan mo siyang maranasan ang lasa ng pagkawala ng kanyang minamahal. Sino ka ba sa tingin mo? Nagsisisi talaga ako na pinalampas kita noong nakaraan. Sa pagkakataong ito, kahit ang Diyos pa, hindi ka na masasagip. Ikaw na babaeng may pusong ahas. Sumusobra ka na, maliit na basura. Nanganganib na ang buhay mo, tapos nagmamatigas ka pa. Mokun, hindi pa sapat ang sampal, ano? Sasabihin ko sa iyo, maliit na basura, huwag kang maging mayabang sa akin. Ipapatay na kita ngayon din. Magataw. Binibining mo. Huwag mo naman siyang patayin agad-agad. Agad-agad. Gusto pa ni Chacha na makita ang hitsura niya habang pinahihirapan at nagmamakaawa. Narinig ba ninyo? Kung sino man ang pumutol ng isang braso niya ngayon, bibigyan ko ng 5 milyong pabuya. Kung putulin naman ang isang paa niya, bibigyan ko ng 6 na milyong pabuya. Opo. Ang dila ay may dalang kapahamakan. Tapos na ang batang iyan. Hindi pa rin niya alam kung ano ang kinakatawan ng espesyal na black hand ng pamilya mo. Ayon sa balita, itong espesyal na Black Hand ay espesyal na ipinadala ng boss ng pamilya mo ng God-slaying Hall. Ipinadala. Huwag na nating pag-usapan si Binibining Leng. Kahit pa si matandang Ginang Leng ang dumating, tiyak na hindi makakatakas sa kamatayan. Lumapit kayong lahat para hindi ko na kayo isa-isang aayusin. Nagahanap ka ang kamatayan. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Patang ginoong mo. Siya ang babaeng nanakit sa akin noong nakaraan. Huwag kang matakot. Ipahihiganti ko kayong lahat. Bakit pa kayo nakatunga diyan? Sugot. Ginoo, malinaw na ang lahat. Ang pamilya mo ay nakipagsabwatan sa pamilya ng hari ng Hapon, si Yamamoto Ichiro, at umaasa sa pamilya Ye para ipahamak ang pamilya Leng, para lang makuha ang lihim ng military industry. Nakikipagsabuatan sa mga Hapon, hindi ito mapapatawad. Ang pamilya mo dapat mamatay. Opo. Napakatangan niyong lahat. Kaya't kayo pa ang mga elite na inarkila ng kuya ko mula sa Shishendian, hindi niyo man lang kayang talunin ng isang babae. Anong ginagawa mo? Ako ang pangalawang ginoo ng pamilya mo. Ang kuya ko ang Wuji God of War ng Shishendian. Ikaw, pagsisisihan mo ito, hindi ka palalagpasin ng kuya ko.
Ang pamilya mo. Dapat mamatay. Huwag niyo akong patayin. Isa akong pangalawang batang ginoo ng pamilya mo. Sumugot. Opo. Sandali lang. Ama ako, sa wakas dumating ka na. Gusto akong patayin ang pamilya Leng. Kailangan mo silang patayin para sa akin. Ang pamilya Leng! Napakatapang ninyo. Maglalakas loob kayong galawin ang anak ko. Nakikipagsabuatan ang pamilya mo sa mga Hapon. Nararapat lamang kayong mamatay. Dapat kayong parusahan. Parusahan? Pantasalam, napakalaking bibig mo. Ang pamilya mo ay nagpakita ng kabaitan, inanyayahan namin ang pamilya Leng na dumalo sa kasunduan, tapos dito ka nagbibintang ng walang basehan, hindi mo ba talaga kami binibigyan ng halaga? Ang pamilya mo... Tigasulo. Ikaw. Pa, bakit ka pa nagpapaligoy-ligoy sa kanya? Ngayong alam na niya ang lahat. Gagawin na natin ang dapat gawin. Sa totoo lang, idinisenyo ang kasunduan na ito para lang papatayin ang pamilya Leng. Tumahimik ka. Ang lahat ay dapat may ebidensya. Kami, isang marangal na angkan sa loob ng 100 taon. Paano kami makikipagsabuatan sa mga Hapon? Walang muwang na bata. Pareho tayong nabibilang sa mga siglo ng angkan sa Xiangjing. Huwag mong sabihing hindi kita bibigyan ng halaga. Kung luluhod ka ngayon at aaminin ang iyong pagkakamali, maaari kong patawarin ang iyong pang-iinsulto at kalimutan na ang nangyari. Kung hindi, papupuntahin ko ang matandang ginang para kolektahin ang iyong bangkay. Ang pamilya mo ay ganid at traitor, nakikipagsabuatan sa mga Hapon, at naglakas loob pang ipangalandakan na sila ang maglilibing sa Atay, atin. itong taong ito talaga ay ayaw sumunod sa mabuting paraan ha. Kung ako ang masusunod, wag na nating patagalin pa. Dali, patayin na natin siya. Pagkatapos, sakupin natin ang pamilya Leng para makatulong tayo kay Kuya na makamit ang posisyon ng pinuno ng templo ng Xishandian. Kung magiging pinuno si Mobing, ang hinaharap ng pamilya mo ay hindi na mapapantayan ng 100 taong marangal na pamilya. Lalaking pamilya Leng, mamatay ka na. Mag-ingat ka. Ruyan. Leng Feng, hindi mo siya kalaban. Umalis ka na, dali. Uli na para umalis. Sasabihin ko sa iyo, mamaya pagkatapos ko siyang alisin, unti-unti kitang pahihirapan. Hindi ito mapapatawad. Yayuan, protektahan mo si Ruyan. Masusunod. Huvag? Huwag kayong mag-alala, madam. Walang sinuman sa mundo ang makakatalo kay sir. Matandang hukluban, gagamitin ko ang buhay mo para tubusin ang kasalanan ng ginawa mo. Magbayad ka. Tay. Ano? Ang lakas ang pagsabog ng batang yan. Ang munting halang na iyan na puno ng kasinungalingan. Hayaan mo makita mo kung sino ang mas matigas. Ang espada ba ng tatay ko o ang bibig mo? Tay, huwag mo siyang patayin. Gusto ko siyang pahirapan ng husto. Tay? Paano mo nalaman ang Divine Fist ng templo ng Diyos Pumatay? Dahil ako mismo ang nagturo nito sa kanila. Imposible. Ang Divine Fist ay nilikha ng pinuno ng templo ng Diyos Pumatay. Hindi mo siguro sasabihin na ikaw ang pinuno ng templo ng Diyos Pumatay, hindi ba? Isa lang siyang maliit na basura mula sa pamilya Leng. Bukod pa rito, sinabi na rin ng kuya noon, ang pinuno ng templo ng Diyos Pumatay, 5 taon na ang nakalipas ay nawala na. Ikaw na munting bastardo. Nangangahas kang magpanggap na pinuno ng templo ng Diyos Pumatay. Pa, tinawagan ko na si kuya kanina. Darating siya maya-maya at maaalis na natin ang nagpapanggap na temple master na ito. Pagkatapos ay maaari na nating kunin ang buong pamilyang Leng. Maliit na haliparot, tapos ka na. Itong maliit na haliparot na ito, nais ba niyang makipagpalitan ng buhay? Maliit na haliparot? Ano ang gusto mong gawin? Ihahatid kita sa impyerno. Ang anak ko ay ang walang hanggang God of War ng templo ng pagsupil sa Diyos, hindi mo ako pwedeng patayin. Matandang hukluban, hindi mo sana ginawa. Ang saktan ang babae ko. Hindi mo ako pwedeng patayin. Kapag pinatay mo ako, hindi ka patatawarin ng anak ko. Tapos ka na bang magsalita? Pa? Ikaw na. Hindi mo ako pwedeng patayin. Ang kuya ko ay ang walang hanggang God of War. Tandaan mo, sa susunod mong buhay, huwag mo akong guguluhin. Ang lakas ng loob mo. Pati ang engagement party ng kapatid ko, sinira mo pa. Kuya, pinatay niya si tatay. Ano? Pa? Kuya, kailangan mong ipaghiganti si tatay. Hindi lang niya pinatay si tatay, nagkunwari pa siya ang pinuno ng Xishandian. Nakakainis. Pumatay ka kay tatay. Gagawin kitang piniraso at pira-piraso. Talaga? Ika, wala ka namang kakayahan. Nagpapakamali ka? Wuji War God, ang hangin mo. Ikaw si Ye Yuan, ang pinuno ng Shadow Squad? Wuji War God,
Ang lakas ng loob mo. Nakita mo na ang pinuno pero hindi ka pa lumuluhod. Pinuno? Imposible! Matagal na, 5 taon na ang nakalipas. Nagretiro na ang pinuno. Kahit noong sumali ako sa Sishindian, hindi ko pa nakita ang pinuno. Paano siya magiging pinuno? Kaya bang? Yeyuan, tumahimik ka. Para lang protektahan siya. Kahit kasinungalingan na siya ang pinuno, sasabihin mo pa rin? Paano siya magiging pinuno? Ikaw. Kuya, bakit ka pa nag-aaksaya ng oras sa kaniya? Gawin mo na silang dalawa para maipaghiganti mo na ang ating ama. Mga tao, hulihin ang walang hiyang taong ito na nagpapanggap na pinuno ng templo. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang gumawa niyan. Sumugot. Yeyuan, dahil ayaw mo sa mabuting paraan, huwag mo akong sisihin. Ngayon, sinumang magtatangkang hadlangan ako sa paghihiganti sa aking ama, patayin agad. Ang pinuno ng Night Shadow Group ay ganoon lang pala. Ngayon, lilinisin ko ang Sishindian. Kuya. Maraming salamat, pinuno. Ito ang Divine Fist. Paano niya nagamit ang Divine Fist ng pinuno? Baka siya ang pinuno? Hindi. Hindi ka maaaring maging ang pinuno. Bakit mo alam ang sariling likhang kamao ng pinuno? Mobing, hindi ka pa rin ba naniniwala na ang nakatayo sa harapan mo ngayon ay ang pinuno ng templo ng pamatay Diyos? Traido Yeyuan. Mahalaga pa ba kung ako o hindi? Ang angkan ng Mo, nakikipagsabuatan kay Yamato Ichiro, hindi lang ang sekretong military merit ng angkan ng Liang ang inaasam ninyo, kundi pati na rin ang posisyon ng pinuno ng templo ng pamatay Diyos, hindi ba? Ang sinabi mo ay nagpaalala sa akin, pero hindi na mahalaga kung sino ang pinuno ngayon. Ako ngayon ang walang hanggang Diyos ng digmaan ng templo ng pamatay Diyos, pangalawa lamang ang posisyon ko sa Diyos ng digmaan na tagapagkatay. Basta't makuha ko ang Diyos ng digmaan na tagapagkatay, ako na ang bagong pinuno ng templo ng pamatay Diyos. Mobing, nag-iisip ka bang magimaksik? Yeyuan, huwag naman masamang pakinggan ang pananalita mo. Ang posisyon ng pinuno ay palaging para sa pinakamahusay. Matagal nang nagretiro ang pinuno, 5 taon na ang nakakaraan. Kaya anong masama kung ako ang maging bagong pinuno? At isa pa, huwag mo ring gawing dakila ang sarili mo. Hinanap mo siya, hindi ba't para lang din sa posisyon ng pinuno sa huli? Pareho lang tayong nagpapanggap, kaya huwag na tayong magturuan. Bali. Sige lang at magmura ka, mamaya titingnan ko kung sa kama ay ganyan ka pa rin kagarapal at walang katuwiran. Ikaw. Ang sumusunod ay uunlad, ang lumalaban ay mamamatay. Kaming lahat ay handang sumunod sa walang hanggang Diyos ng digmaan. Handa kami. Ngayong oras mo na para umalis. Mobing, naghahanap ka nga matayan. Supremo, huli na ang berdugo, tanggapin ang kaparusahan. Tumayo ka. Hindi ba dapat nasa tibok hangganan ka sa larangan ng digmaan? Ibig bang sabihin, nagapi sila ni Ichiro Yamamoto? Mobing, sobrang mausisa ka, hindi ba? Kung bakit ako nakabalik na buhay. Berdugong Diyos ng digmaan. Talagang hindi ko inasahan na makakawala ka sa kamay ng mga war god ng Japan kasama si Ichiro Yamamoto ng walang galos. Mukhang minamaliit ko ang iyong lakas, ngunit hindi ito mahalaga. Sapat na ito. Mukhang kampante ka sa sarili mong lakas. Kung nasa kasagsagan ng kapangyarihan ang Diyos ng digmaan, pagka may kaunting pag-alalaba ko. Pero siya ngayon ay nasa sukdulan ng kawalan at hindi na dapat katakutan. Tungkol naman sa iyo, hindi ka na kailangan pang bigyan ng pansin. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, nakamit ko na ang rurok ng kasiningan. Sa mundong ito, wala nang makakatalo pa sa akin ngayon. Kahit na ikaw pa ang tunay na supremo ng templo ng mga mamamatay Diyos, hindi mo ako mapipigilan. Ano? Nakamit mo na ang rurok ng kasiningan? Napakahusay bang rurok ng kasiningan? Ang galing mo, bata! Sinasabi ko sa iyo, ang isang taong nakarating sa rurok, kaya kang patayin sa isang kumpas lang. At isa pa, ang nakaraang pinuno ng templo ng tagapagwasak ng Diyos ay nasa rurok lamang din ng yugto ng pagbabagong anyo. Paano kung nagtatagulang ako ng lakas? Posible ba iyon? Imposible kung hindi ka nakulong sa yugto ng pagbabagong anyo noon. Paanong nagretiro ka? Maniniwala ka ba kung sabihin kong gusto ko lang maging isang ordinaryong tao? Kabalbalan. Isusuko ang napakalaking kapangyarihan para lang maging isang ordinaryong tao. Ang kwento mo ay panloloko lang sa mga 3 taong gulang. Hindi mo maloloko si Mobing. Mamatay ka na. Wala kang karapatan? Ngayong umabot na sa ganito, anong pumipigil sa akin? Kahit pa ang pinakamakapangyarihang tao ang dumating ngayon, wala siyang magagawa sa akin. Ang posisyon ng pinuno ng templo ng tagapagwasak ng Diyos, ako na ang uupo niyan. Ay, Ginang Yuan. Ito ba ang rurok?
War God Butcher, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Umalis ka, ako na ang bahala. Umalis ka, ako na ang bahala. Oo. Kung iyan lang ang iyong kapangyarihan sa antas na ito, talaga namang bigo ako. Gagong bata, sa ganitong sitwasyon, nagmamatigas ka pa rin. Kapag nagpakawala ng lakas ang kuya ko, sisiguraduhin kong hindi ka na makakatigas kailanman. Umalis ka. Tingnan nga natin kung gaano kalakas ang dating pinuno ng Temple of the God Slayer sa kasalukuyan. Hanggang sa pa-extra-extra lang. Hayop, ulitin mo. Leng Feng, wag na wag kang mapapahamak. Ayokong ang aking anak ay isirang na walang ama. Kuya, Umalis ka, ulitin mo. Ulitin natin. Papayagan kitang subukan ang aking natatanging blade ng mandirigma. Leng Feng, mag-ingat ka. Ito ang misteryo ng ulap. kuya, Imposible yan. Ako ay nasa antas ng kadalisayan, ang lakas ng antas ng kadalisayan. Ano ngayon kung ikaw ay nasa antas ng kadalisayan? Sa aking paningin, isa lang yan tambaang basura. Kuya. Sige na, dapat nang matapos ang lahat. Teka lang. Malit na basura. Ibaba mo. Ngayon, dala mo ang mga tauhan mo. Umalis kayo sa Shangjingwan. Kung hindi, babarilin kita. Ang mga nagbanta sa akin, patay na silang lahat. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Gawin mo. Lord ng Halanan? Kapatid ko lang ito. Palayain mo siya. Ang buhay ko. Gagawin mo ang anumang gusto mo sa akin. Kuya! Wala kang karapatang makipagtawaran sa akin. Simula nang ang pamilya mo ay makipagsabuatan sa mga Hapon, ang inyong kahihinatnan, nakatakda na. Lord ng Halanan, kung hindi lang ang buhay naming dalawang magkapatid, ang ibang tao sa pamilya mo, maaari mo ba silang palayain? Hindi mapaparusahan ang lahat. Ang iyong mga kasalanan. Ikaw ang magbabayad. Salamat, Lord ni Halanan. Kuya. Hindi kuya. Kuya. Lang Feng, akala ko hindi na kita makikita pa. Sir, ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Lahat ng may koneksyon sa pamilya mo, ipadala ninyo lahat sa walang hanggang piitan. Opo. Ate, hindi ako pwedeng makulong. Kung alam mo lang ang mangyayari, sana hindi mo na ginawa sa simula pa lang. Ate, mali ako. Patawarin mo ako, ate. Kung nagkamali ka, dapat mong bayaran iyan sa pamamagitan ng aksyon. Liu Ruyan, ako ang kapatid mo sa ama. Sigurado ka bang mananatili kang napakatigas ng puso? Pasensya na, ako, si Liu Ruyan, hindi ko maabot ang taas ng isang tao na handang gawin ang lahat para lang makuha ang gusto, gumamit ng kahit anong paraan na may puso ng ahas. Liu Ruyan, kung hahayaan mo akong makulong, hindi ka patatawarin ni Papa at ni Lola. Kung papayag ka na makulong ako, hindi ka patatawarin ng tatay at lola? Noong ginawa nila ang kaligayahan ko bilang taya, para lang may mapagpalit-palitan, ako, si Liu Ruyan, matagal nang hindi miyembro ng pamilyang Liu. Liu Ruyan, ikaw, Liu Chacha, sa simula pa lang ako ang laging nagpaparaya sa iyo at nag-uunawa. Ngunit ang sukli ay hindi kailanman naging pag-unawa, kundi lalo pang pinalala. Mula ngayon, mabuti na lang na magmuni-muni ka sa kulungan. Zika, kung ganun, papatayin kita. Daling siya. Ruyan, Liu Ruyan, sana mamatay ka ng masama. Kayo po ba ang kaanak ng pasyente? Ako po. Bakit ganyan kayo umasta bilang kaanak ng pasyente? 5 buwan na siya nagbubuntis. Bakit niyo pa siya ginugulo? Doktor, sabi niyo, buntis siya. Hindi mo alam? Buntis siya. Hindi ko alam kung anong klase kayong asawa. Halos 5 buwan ang buntis ang pasyente. Hindi mo pa rin alam? Mabuti na lang at naidala siya agad. Walang nangyaring masama sa sanggol sa sinapupunan niya. Kung hindi, pagsisisihan mo yon. Ako, magiging tatay? Ginoo, nais mo bang tanggapin at kilalanin ng nobya bilang iyong legal na asawa sa sagradong kasalang ito? Sa hinaharap,
maging sa kasaganaan man o kahirapan, maging sa kalusugan man o karamdaman, maging sa kahirapan man o kayamanan, mahalin at igalang mo siya, aliwin at protektahan hanggang sa huling sandali ng inyong buhay? Sumasang-ayon ka ba? Sumasang-ayon ako. Binibini, sa sagradong kasalang ito, nais mo bang tanggapin at kilalanin ng nobyo bilang iyong legal na asawa? Sa hinaharap, maging sa kasaganaan man o kahirapan, maging sa kalusugan man o karamdaman, maging sa kahirapan man o kayamanan, mahalin at igalang mo siya, aliwin at protektahan hanggang sa huling sandali ng inyong buhay? Sumasang-ayon ka ba? Sumasang-ayon ako. Ginoo, kahit na nawasak na ang pamilyang mo, si Yamamoto Ichiro ay patuloy na gumagawa ng lihim na paghahanda. Sa pagkakataong ito, personal pa siyang nagdala ng 10 dalubhasa na pumasok sa hangganan. Pumasok sa hangganan. Kung gayon, hayaan silang manatili na lamang ng permanente sa lupain ng Dacia. Opo,